Amen. Right, tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay pangaral na po o mag-aral na po ng salita ng Diyos ng umaga. And siguro, buksan po natin ang mga Biblia. Sa Romans chapter 12. Okay, Romans chapter 12, verse 1. Nakita niyo na po? Okay, sabi ko ng Bible din, mga ulit, in Romans chapter 12, verse 1, hanggang verse 10. Okay? Verse 10. Ito, sa po ninyo. Romans chapter 12, verse 1 and verse 10. Yung mga umaten po ng camp, alam po ay alam nila itong verse na to, diba? Kasi kapag hindi nito sa ulado, hindi kayo makain. Pag hindi na pag memory verse ay walang lunch. Tama nga naman ba? Kayo pa naman ang pinakain ni Mitchell. Hindi yung hindi mag-memory verse, hindi yung walang lunch. Okay, Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi ng Bible dyan, hanggang verse 10. Okay, magantay na sali-sali ng pagbasa. Okay, ng Romans chapter 12, ng verse 1. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay tayo ng verse 10. Ang sabi ng Bible, ng pananapasulatan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to take of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and every one members one of another. For ministry, let us wait on our ministry, or he that teacheth on teaching. For he that exhorteth on exhortation, he that giveth with simplicity, he that ruleth with diligence, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. In verse 10, already beginning. Be kindly affection one to another, with brotherly love, with honor, preferring one another. Dahil po rin mag-pray. Panginoon, salamat po naman namin yung umaga. Help us, Lord, to understand ang mga pag-aaral. Bigyan nyo kami ng karunungan, samahan nyo kami po. Wala na Espiritu, ang usap po tayo sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaaring tayo makipagsil po. Okay, so ngayong umaga, according sa mga binasa po natin dyan, ang sabi ng Bible dyan, especially in verse 3 hanggang verse 10, ito po ay tumutukoy sa pagiging bahagi ng katawan ng isang tao. Okay? Tanda natin, pagiging bahagi at hindi po bahagi ng isang katawan ng tao. Bahagi ng isang katawan ng tao. At ang sabi ng Biblia dyan sa verse 3, for I say, through grace given unto me, to every man that is among you, not to think. Anong sabi po dyan? Okay, not to think of himself more highly than he ought to think. Ba? Na bawat, wag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa sa iba. Okay? Ano sabi ng Bible dyan in verse 4, for as we have many members
in one body. So lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon ay tayo po ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? So tayo po lahat na tumanggap sa Panginoon, tayo po ang katawan ng Panginoon. Siyempre, ang Panginoon ay He is the head. Siya yung ulo. Tama po ba? At lahat ng mga parte ng katawan ay nakakabit doon sa katawan ng Panginoon with a purpose. Amen mga kapatid? With a purpose. At ang sabi diyan, hindi para isipin ng kamay na mas magaling siya kaysa sa paa. Hindi para isipin ng paa na mas magaling siya kaysa sa ilong. Kundi with a purpose. Amen? At lahat ng mga parte-parte na yan ay binigay ng Panginoon with a purpose. Sabi verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. So, bawat mga parte ng katawan ay mayroong layunin na ibinigay ng Panginoon. Amen? At yung layunin na yan ay nakadesenyo kung saan specifically para sa kanyang kamay na yan. Meron bang kamay na makita nyo naglalakad sa kalsada? Ha? Lalo na, mayroon siguro kung ilong ang ginagamit sa paglalakad. Tama? Pamuna nga, pipit pa. Tama mo rin? Eh, problema, isang ilong lang yan. Ano mangyari? Ang mangyari, talong-talongin yan. Bakit yan? Tama, pero binigay ng Diyos ang kamay at ang paa na magkakaiba, pero merong mga kanya-kanyang disenyo kung para saan. Tama ba rin? At yung mga disenyo na yung kamay na yun ng paa na magkakaiba kung para saan, tatanda natin, ay gumagawa yung mga yun para doon sa ikakabuti ng katawan. Meron bang kamay na sinisira yung katawan? Wala po. Tama? Meron bang kamay na lagi sinasampal yung mukha? Wala po mga kapatid. So lahat ng ginagawa ng mga yan, mga parte ng katawan, is of course para sa ikabubuti ng katawan. Tama mga kapatid? Amen? Lahat sa panahon ngayon, napakaingat ng mga kabataan ngayon. Amen? Kunting sinag lang ang araw. Nagibagad ng pa. Bakit? Sayang ang Maxipil. Sayang ang Kojic. Sayang yung yung orange na balat. Ligas sa papaya. Tama? Lotion. Ano man? Yung ba? Lotion na lotion. Hindi naman. Natalaw. Ano? Tama nga pala? The point is this. Ginagamit sa mga parte ng katawan na yan, of course, para sa ikabubuti ng katawan. Tama? Now, listen to me very carefully. Now, we as a member of this church, we are the body of the Lord Jesus Christ. Amen? And Jesus is the head of the church. And all of us, meron tayong kanya-kanyang mga parte, kumbaga sa isang katawan sa church. Marami kayo magsilbing paa, magsilbing kamay, magsilbing tenga, magsilbing mata. At yung mga yan, mga dinisenyo ng Diyos na yan, ang sabi ng Bible dyan ay nilagay ng Diyos dyan, hindi para magkaroon ng kompetisyon, hindi para magkaroon ng comparison, kundi para magkaroon ng cooperation. Naintindihan natin mga Red? Na nilagay ng Diyos kayo sa bawat parte ng katawan, not for competition, not for comparison, but for cooperation. To cooperate one with another para yung katawan mapanatili na maging ayos. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible yan, in verse 6, sabi niya, having then gifts, different ang sabi, according to the grace that is given. Ano sabi doon? To us. Hindi ka ilalagay ng Diyos bilang kamay kung hindi alam ng Diyos na hindi ka para dyan. Nakunawan po natin? Kaya hindi ako naniniwala wala tayong magagawa. Hindi ako naniniwala wala tayong magiging parte. Hindi nagkamali ang Diyos na nilagay ka sa church na to bilang kamay. Hindi nagkamali ang Diyos na nilagay ka bilang paa sa church na to o bilang paa. Tama nga ko rin? Amen po ba? So hindi nagkamali kasi alam ng Diyos yung kapasidad mo. Alam ng Diyos yung kakayahan mo. Alam ng Diyos kung hanggang saan yung kaya mo, kaya ka dyan nilagay. Amen mga kapatid? So it means na natin, every little bit
kahit maliit na parte ng katawan na yan, napaka-importante. Amen po mga kapatid? Napaka-importante. Now, pag-aaralan po natin ngayong umaga mga kapatid, tayo bilang church. But listen to me. Church it's not only just a church, but a church that is filled like home. The church that is filled like home. Amen mga kapatid? Hindi lang tayo basta miyembro. Hindi lang tayo basta church. Tayo po ay tahanan. At ang sabi po mga kapatid, ipaparamdam natin yung iglesia ay isang parang tahanan natin. Amen po ba? Hindi ba minsan pag meron tayo mga bisita, ang sarap sa pakiramdam, pag sabihin mo may-ari, go ahead, feel it. Tama mga kapatid? Abay, nasarap sa mga may-ari ng bahay na gano'n ang sasabihin sa'yo, pasok mo kayo, feel it. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, masaya sila na iparamdam sa'yo na kapag pumasok ka sa bahay, you are like a family. You're like one of their member of their family. Tama mga kapatid? Kaysa may bisita ka, simangot ka kagad, ba nandito? Ano di ba? Ginagawa mo dito. Ano di ba? Kapag may bisita ka, anak, tago lang. Di ba? Tago mo muna yung kapag may bisita dito. Tago mo muna yung bagong video natin ito, baka isama mamaya. Di ba mga kapatid? Tama ko ba? So, the church that is filled like home. We are not just a church, but listen to me, we are a family. Tama? Na hindi lang tayo basta umaten every Sunday. Hindi lang tayo basta nandito pag Sunday. Hindi lang tayo basta miyembro ng church. But listen to me very carefully. Hindi lang tayo basta isang member, kundi tayo po ay pamilya. Amen mga kapatid? Amen? So the church that is filled like home. Have you ever seen before or went sa isang iglesia na para ba mapagpumasok ka sa church, hindi mo ramdam na belong ka? Nakapunta na ba kayo sa isang church na yes, in-invite ka, pero pagpasok mo, hindi mo ramdam na para bang parte ka ng church nila? Na yes, Kristyano sila, pero Christian ka din naman, pero parang pagramdam mo, still, parang bisita ka. Yes, they are a church, pero hindi ramdam yung pagiging pamilya. Amen mga kapatid? So, number one, gusto ko maintindihan po natin, the church that is filled like home, it is a welcoming church. Amen? It is a welcoming church. Kaya po ang church, kapag yan ay nagdadamot ng magiging bisita, kapag yan ay pumipili, sino nakapapasok sa church, hindi po church yun. At lalo hindi pwedeng tawagin pamilya po yun. Tama mga kapatid? Kaya sabi ko have you ever experience na in-invite ka, gumalo ka, pero parang pakiramdam mo, yung pang ano kayo? Tawag doon? OOP. OOP. Out of place. Parang out of place ka. Tama mga kapatid? Na iba yung trato, amen? It is a welcoming church. Hindi mo ramdam. Tama? So makikita po natin yung treatment. Tama? Iba yung trato. Minsan makikita mo, pag merong pera, umatay sa church. Kamay ka agad. Kausap ka agad. Saan ka nakatira? Pwede makabisita. Diba? Para makakain. Okay? Diba? Okay sa ganun, diba? Pero pag makita mo, yung pupunta ay para bang kawawa naman. Diba? Yung pa parang ay hindi maayos yung itsura. Pero gusto niyang sumamba. Pero isa din yan sa pera natin. Diba may mga gano'n? Para bang meron mga iglesia, meron mga simbahan na hindi mo ramdam yung pagiging pamilya. Yes, kaparehan natin ang pananampalataya, pero wala yung treatment. Amen mga kapatid? It is a welcoming church. Tandaan natin mga kapatid, ang church natin,
Hindi lang ito basta church. But it is a home. Amen po ba mga kapatid? Why? Bakit po sinabing home? Upang sa ganon, maramdaman ng bawat isa na hindi lang tayo basta umaattend every Sunday. Umuupo dyan, umuuwi. Every Sunday, umuupo dyan, umuuwi. Amen mga kapatid? Tandaan natin, magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Isang iglesia yung pinupuntahan natin. Isang iglesia yung kung saan tayo kumakain ng salita ng Diyos. Then, hindi lang tayo basta iglesia. We are a family. We're like a home. Amen? It is a welcoming church. Kaya po dito mga kapatid, tatandaan natin, especially pag meron mga bisita, meron mga bago, kailangan iparamdam natin that they are welcome. Amen. Iparamdam natin na para bang nasa pamilya sila. Iparamdam natin that every time na dadalo sila, ay they are safe, they are secure, and they are happy with us. Amen mga kapatid? Kaya minsan nakakalungkot, pag meron mga bisita, minsan ayaw lang bumalik. Minsan hindi dahil maganda hindi dahil pangit yung building, hindi dahil mainit yung lugar, kundi minsan hindi nila ma-feel that they are belong, that they are welcome, and they are accommodating. Amen mga kapatid? Kaya kung gusto natin ng church natin, ay maramdaman bilang isang tahanan, our church must be a welcoming church. Amen? Our treatment, mga kapatid, must be fair. Tama po ba? Amen po ba? Magpatas yung trato natin. Iparamdam natin na masaya tayo. Amen? Pag may mga bisita, kamayan natin. Huwag natin hintayin na kung sino lang ang pipiling kamaya. Tama? Pag nakita mo para bang, ay ganito, ganyan, kamayan natin. Kasi minsan, hindi natin alam, merong mga tumaatin sa atin, may mga problema, may mga pinagdadaanan. But the way we treat them with a smile, may encourage sila. Amen mga kapatid? Alam, minsan yung pag-ngiti, nakaka-encourage siya. Tama? Yung minsan magingitian mo lang, pero di mo alam yung tao na yun, gusto na magpakamatay ba? Pero nangitian mo, gano'n na makamatay. Di ba? Ginitian mo. Bisa may encourage sila. Ibig sabihin, those simple smile, mga kapatid, ay we are expressing to them na mayroong pag-asa. Not only smile, but those simple shake hands. Give them hope. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya minsan nakakalungkot sa isang church, wala na pong nagkakamay-kamayan. Wala na pong nagkukumusto-kumustahan. Nagkakanya-kanya na. Bahala na kayo, bahala na. Pero pares tayo nandito. Do you think yun ang magiging, yun ba yung klase ng church na para bang isang tahanan? Amen mga kapatid? Amen po ba? Hindi po, basta nagbe-beso-beso na mga kapatid. Isa naman. Pag nagkaroon, nakangiti parehas. Sa pag-unto nila. Tama? So it is a welcoming church. Amen? So magkaroon tayo ng initiative. So all of us, iparamdam natin na nasa pamilya tayo. Kumustahin ng bawat isa. Itrato natin ng bawat isang patas. Amen? Maging masaya tayo. Especially if we will have, meron tayong mga first time visitor. Amen? Kamayan natin. Kumustahin natin. Kausapin natin. Amen mga kapatid? Amen po ba? So that they will feel na nasa bahay sila. They will feel na nasa tahanan sila. Tama po mga kapatid? Eh di ba pag nasa bahay, ang hirap pag nasa ng bahay, di kayo nag-uusap-usap. Ano pakiramdam? Ha? Harap ko pero di kayo nag-uusap. Sama mong kumain, di kayo nag-uusap. Tutulog kayo, di kayo nag-uusap. Tama mga kapatid? Di ba ganun yung pakiramdam? Especially sa church. Kumate, kumupo, walang kumakausap, walang kumakamay, walang nangungumusta. Eh yung babalik pa yun. Ang sabi nga ng kasabin ba? Tama? Ang sabi ko isa, kasabihan? First, impression, last. Ito naman. Amen mga kapatid? So it is a welcoming church. Amen? Not only it is a welcoming church, but also the church that is like, oh, it is a working church.
Tama? It is a working church. Kaya po sabi ng Bible guys, sa binasa natin, lahat tayo ay, in verse 4, for we, as we have many members in one body, that one body has many members. Kamay, paa, ilong, ano man yan. Pero lahat ng mga yon, hindi pwedeng gumawa kapag hindi nakakabit sa katawan. Hindi din natin mga ulit. Meron pa kayo nakita kamay na nakaalis sa katawan, gumagalaw pa rin? Ha? Meron ba? Meron ba kayo nakita? Meron ba kayo nakita ang ulo na pinutol, gumagalaw pa din? Ano nakita nyo naman, kapag pinutol ko ng ulo, nagalaw pa din. Yung bibig. Dahil yung bibig, kahit wala ng ulo yun, pinagalaw pa din dyan. Di ba? Ako lang, pag nagkakatay ako naman, talaga mabilisan. Pag kinila ko yung balik agad, putol. Ganun pa, parehas lang naman yan. Di ba? Pero, punta mga ulit, wala kayong makikita ang paa na nakatanggal sa katawan na naglalakad mag-isa. Amen mga ulit? The point is this, hindi tayo pwedeng gumawa, hindi tayo pwedeng makagawa. Mga kapatid, kumala tayo sa church mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? So it is a working church. There must be a task. Amen? There must be a task. Hindi ba sa loob ng tahanan? Diba? Ang pangit tignan kapag yung nanay lang yung gumagawa. Ang pangit lang tignan pag tatay lang yung gumagawa. Tama? Tapos yung mga anak, pakuya-kuya ko. Diba? Ate lang mo na lang ng pagkain. Pag napulunan, ate lang mo na lang ng tubig. Diba? Pag inantok, bibigyan mo na lang ng unay. Di ba mga kapatid? Kaya minsan, hindi maiwasan sa loob ng tahanan, laging alam mo nagigera yung Iran tsaka Israel. Oo. Di ba? Nagigera sa loob ng tahanan. Tama mga kapatid? So it is a working church. There must be a task. So dapat merong task. Even in our church, there must be a task. Amen? And not only a task, but also, listen to this, there must be a team or as a teamwork. Tama? Sabi ko nga, minsan yung trabaho, nandali-dali lang, pero hindi matapos kasi hindi pinagtutulong-tulungan. Amen mga kapatid? Kaya minsan hindi matapos-tapos kasi hindi pinagtutulong-tulungan. Kasi ito, kapatid, minsan, anong nangyayari? Namimilit kung anong gagawin. Tama po mga kapatid? Namimilit kung anong gustong gawin. There must be a task and let us do it as a teamwork. Amen po mga kapatid? Naintindihan po natin? So kailangan merong teamwork. Amen? Merong naglalaba, merong naggaganto, merong naggaganyan, kumbaga sa bahay, pero sa church. Kaya nga dito, mga kapatid, meron tayong mga responsibility, meron tayong mga trabaho dito sa church, and we must be committed. Amen. Amen mga kapatid? We must be faithful in our task. Amen? Alam niyo, sabi nga, ang pangit naman kung sa church natin, nagkakanya-kanya tayo. Tama? Subukan kaya natin walang pakialaman sa bawat isa. Tingin niyo ba, yun ang isang church na kalooban ng Panginoon? At yun ba yung church na magpipil mo na ikaw ay nasa tahanan na walang pakialaman? Kaya na ni kapatid yan, bahala yun. Tama po ba mga kapatid? Kaya listen to this. Kaya sabi ng Bible mga kapatid, in verse 3, ano sabi doon? For I say, though the grace is given to me, ano sabi? To every man, ano sabi po dyan? That is among you not to think of himself more highly than he ought to think. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi dyan, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong mas matalino, matayog, banal, magaling, kaysa sa narapat niyang isipin. Amen mga kapatid? Na meron kasi mga tao minsan, kahit kaya nila, ayaw nilang gumawa.
Dahil sabihin, kaya naman yan. Mga ulit. At meron naman mga tao, minsan kayo hindi natapos yung trabaho, ang dami mga suggestion, ayaw naman makipag-involve. Ganito gawin natin, ganito gawin yan, ito na dapat. Pero kaya na nila yun. Di ba mga kapatid? Hindi, meron ma-accomplish sa gano'n. Amen? Kaya nga sabi ko dyan mga kapatid, binigyan tayo ng gift according to the grace of God. Binigyan tayo ng kakayanan according kung saan tayo nararapat. Amen? At yung kakayanan ko na yan, mga kapatid, ay hindi yan binigay para magkaroon ng comparison, magkaroon ng competition, magpagalingan, but hindi nagkamali ang Diyos ikaw bilang kamay. Hindi nagkamali ang Diyos ikaw bilang paa. And the purpose ng kung anong parte na meron ka, ay para sa ikakaayos ng katawan. Amen mga kapatid? Kaya kung anong meron ka, binigyan ng Diyos yan sa ikabubuti ng iglesia. Amen po ba mga kapatid? Sa ikabubuti ng iglesia. Amen? So meron pong it is a working church. Amen? And let's gawin natin as a teamwork. Amen? Sa mga ministry natin, let us do it as a teamwork. Amen? Gawin natin mga kapatid, as a teamwork, magtulungan para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? It is a task and also it is a team. Amen? So the church that is free like home, it is a working church. Tama? Kapag wala na po nagtatrabaho sa bahay, mawawala na yung bahay. Hindi na magiging masaya. Kung mga nasa loob ng tahanan, hindi na kumikilos, wala na mangyayari sa tahanan na yun. Sabihin mo, araw-araw, kumain ka, walang magugulos. Diba? Nagsuot ka na bit, walang maglalaba. Ang daming kalat, walang magwawalis. Araw-araw, ganun. Anong mangyayari doon sa loob ng tahanan? Mamamahan. Madumi. Amen mga kapatid? Tapos, eto, bigla, may kakatok. Bisita niyo. Anong gagawin mo? Mapapasukin mo hindi? Ha? Bakit hindi niyo papapasukin? Mabaho? Marumi? Makalat? Bakit? Walang nagtrabaho sa loob ng bahay. Also, it is also a shame in our church. Amen? Na kapag walang nagtatrabaho sa church, ang mga miyembro kanya-kanya, ang mga miyembro mga tamad, ang mga miyembro hindi nagbibigay, ang mga miyembro hindi nag-i-involve, walang pakialaman. Bigla, kakasap ang Panginoon, madadat ng Panginoon. Anong klaseng church ang madadat na ng Panginoon? Anong klaseng miyembro ang harap sa Panginoon? Amen mga kapatid? Amen po ba? Di ba natin sa Panginoon, huwag mo na kayong dumatay, makala ka. Panginoon, kung na dumatay, ayusin mo na namin. Hindi po. Tama? Minsan, meron mga bisita na surprise. Diba? Minsan, kung kailangan maraming laban, tsaka mga istorbo. Minsan, kung may maraming schedule, tsaka darating. Tama? At minsan, kung kailan, wala pang pera, tsaka magkikikain. Diba? May mga ganun. Tama? Kung kailan bang LD na LD ka na, may LD. Low budget. Low budget ka na, hindi gross budget. So, lower budget ka na, bigla. Magiging kain. Hindi lang pwede pag pinapasok mo, hindi mo pamimirian din. Di ba? O. Kaya minsan kahit anong gagawin natin, pamimirian din mo. Although sa isip mo, ang sama ng sinasabi mo, ba't kasi hindi pa tama ko? Ano ang dami ng araw, ba't hindi pa napasabi? Di ba? Pero, di ba ang pangit tingnan, ang kalat, ang dumi? Bakit? Wala nang trabaho. Ganun din sa church natin. Bigla dumating ang Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, di ba? Babalik ang Panginoon. Pagkita niya ang gulo ng church. Bakit? Ang mga miyembro, walang pakialaman. Ang mga miyembro, kanya-kanya. Ang mga miyembro, pangalan na. Ganun ba yung church na inaharap natin sa Panginoon? Amen, mga kapatid. Nanaintindihan po natin. So it is a working church. Kung meron mga trabaho, meron mga ministry, gawin natin as a teamwork. Yes, kaya naman ni Pastor yan mga kapatid. Pero magbagal ang proseso. Yes, kaya naman ng asawa ng Pastor yan. Mabagal ang proseso. May mangyayari, pero mabagal. Pero ninyo, as a teamwork, ang dali lang.
Amen mga kapatid? Kaya nga challenge yung mga kapatid. Hanapin ninyo kung saan kayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Hanapin ninyo kung saan kayo makakatulong sa church. Hanapin ninyo saan kayo pwedeng maging pagpapala sa church. Hanapin ninyo kung saan ano yung gift na binigay ng Panginoon sa inyo, whether maliit man yan, whether malaki man yan, it doesn't matter. Hanapin ninyo. At magkaroon tayo ng cooperation para sa ikakayos ng church natin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Especially sa mga gawain natin, sa mga ministry natin. Amen? So it is a working church. And lastly, the church that is feel like home. Listen to me. It is a worshiping church. It is a worshiping church. Amen? It is a worshiping church with truthfulness na mayroong katotohanan. Tama? Amen po ba? Alam niyo, ang hirap sumamba sa Diyos na nagpapanggap. Mahirap sa Diyos na umawit na hindi tayo totoo sa sarili natin. Amen mga kapatid? Have you experienced mga kapatid na dumating ba sa punto ng buhay ninyo na pupunta tayo sa church at sama-sama ng loob natin? Tama mga kapatid? Ha? Yung bang, pupunta tayo sa church, sasamba tayo, pero galit na galit tayo. Pero wala tayong magawa kasi kailangan natin pumunta sa church. At awit tayo sa Panginoon, magpupuri tayo sa Panginoon, and then pag uwi natin ang bahay, nandun pa rin yung galit, nandun pa rin yung sama ng loob. Walang katotohanan. Amen mga kapatid? In our home, dapat meron pong katotohanan. Amen? Yung katotohanan kung paano tayo masaya sa tahanan, ganun din tayo masaya sa church. Amen? Na minsan, pwede tayo magpanggap sa tao, pero sa Diyos hindi tayo makakapagpanggap. Amen? Yung bang naranasan na natin mga kapatid sa buhay natin, sa tahanan natin mga kapatid. Amen? Na sa loob ng bahay, nag-aaway-away kayo. Hindi kayo magkasundo. Pagka-aaway kayo, galit kayo mag-asawa, galit kayo mga anak ninyo. And then, lahat kayo pupunta sa church. Na hindi kayo pupunta sa away sa church. Ayun mga kapatid. Hello? Tama po ba? Na magkakasama tayo sa bahay, hindi tayo magkakaunawaan, magkakagaling tayo. Amen? Tapos pagdating ng linggo, magkakasama tayo kumakawi sa Panginoon, to God be the glory. Pero deep inside, magkakaaway kayo, magkakagaling kayo, uwi kayo, nandun na naman, bangayan na naman. Amen mga kapatid? Walang katotohanan. Tama po ba? Parang niloloko lang natin yung sarili natin. Amen mga kapatid? Parang niloloko lang natin yung pamilya natin. Niloloko lang natin yung mga buhay natin. Di ba napakasarap kung tayo pupunta sa church, walang galit, walang sama ng loob. Amen? Okay kayong pamilya, okay kayong mag-asawa, okay kayong mga anak, nasama-sama kayo sa church, makikinig ng salita ng Diyos, at pagpa-uwi ninyo, masaya pa din kayo. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Naranasan na ba natin yung gano'n? Amen? Na tayo mag-asawa, hindi magkasundo, pero pupunta tayo sa church. Pero pag-uwi, bangayan na naman. Amen mga kapatid? Kaya it is a worshiping church. Tama? At kailangan, if we worship the Lord in our church, dapat yun din napipil din natin sa tahanan natin. Amen po ba mga kapatid? It is a worshiping church. Kaya po sabi ni Joshua, di ba? Sabi ng Bible in Joshua chapter 24, in verse 15, di ba? At sabi ng iba, ay sila sasamba kay Baal. At sabi ni Joshua, bahala kayo dyan. Gusto mo ba kayo? Sabi niya, basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ang sabi ni Joshua, bahala na yung asawa ko. Sabi niya, kung ayaw niyo makinig, pero sa akin, sasamba kami sa Panginoon. Tama mga kapatid? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? So it is a worshiping church. Not only truthfulness, but also of faithfulness. Tama?
isang iglesia na mararamdaman, ang isang iglesia na parang isang tahanan, ay yun yung mga miyembrong hindi lang sumasambang may katotohanan, kundi sumasambang meron kong katapatan. Tama? Sana hindi tayo pumupunta sa church kasi linggo. Sana hindi tayo pumupunta sa church kasi kailangan natin pumunta. Sana hindi lang tayo pupunta sa church kasi kailangan ko pumunta kasi isa ako sa tutugto. Hindi ka lang sana pumunta sa church kasi kailangan ko pumawid kasi kailangan din ako sa choir, umawit ako sa choir. Sana hindi tayo pupunta sa church because of our responsibility, but because we love the Lord. But because of our faithfulness to God. Amen mga kapatid? Tama po ba? Na kahit wala kang ministry, na kahit hindi ka tutugtog, kahit hindi ka kasama sa choir, still pupunta ka sa church kasi mahal mo gawain ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? It is a worshiping church. Amen? So truthfulness and faithfulness, especially we, listen to me, especially we parents, mga kapatid, gusto natin magtapat yung mga anak natin. Magtapat tayo magulang. Gusto natin mga anak natin magsimba din tayo magulang. Amen mga kapatid? Gusto nyong maglingkod yung mga anak natin, maglingkod tayo. So, maglingkod tayo mga magulang. Tama? Amen po ba mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Sinong tutularan nila? Yung kapitbahay na lasinggero? Sinong magiging pattern nila na maglingkod, magtapat, magsimba sa church? Yung kapitbahay nila pag Sunday nasa mall? Yung tito nila pag Sunday nasa galaan? Yung lolo nila pag Sunday nasa sabungan? Ha? Tama mga kapatid? Amen po ba? Di ba dapat tayo magulang? Gusto natin sila magsimba? Pag linggo, magsimba ka magulang. Tama? Gusto natin sila maglingkod? Makita tayo pag maglingkod sa Panginoon. Gusto natin sila makita matapat balang araw? Makita tayo nagtatapat sa Panginoon. Amen mga kapatid? So that is a worshiping church. Amen? Kaya sabi ng Bible dyan, kung babasahin natin yung verse 9 and 10, sabi ng Bible dyan, but let love be without, ano sabi doon? Dissimulation. In verse 9? Dissimulation. Amen? Ibig sabihin po dyan ng dissimulation, dahil yung pag-ibig natin dapat walang pag-iimbabaw. Walang kahambugan. Amen? Walang kayabangan. Hindi tayo nagmamataas. Hindi tayo nagmamagalingan. Let love be without dissimulation. Ano sabi? Abhor that which is evil. Amen mga kapatid? Yung satang abhor, ibig sabihin curse, kapukutan, yung kasamaan, and cleave, kuhanin, yung kabutihan. Amen? Ang sabi ng Bible in verse 10, anong sabi po dyan mga kapatid? Be kindly affection one to another with brotherly love. Amen mga kapatid? Ano sabi? In honor, preparing one another. Amen? Sa pag-ibig, sa mga kapatid, anong sabi? Magmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ang isa't isa ang iba. Amen? Ang sabi doon, mga kapatid, magmahalan kayo. Tama? Gusto natin ang church natin maramdaman para bang isang tahanan, magmahalan tayo sa Panginoon. Mga kaibigan tayo sa kabila ng mga kakulangan, sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng pagkakamali, sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, sa kabila ng mga tampuhan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, pag magmahalan kayo sa isa't isa. Amen mga kapatid? Kasi po ang pangit sa isang iglesia, kapag pumasok ka, ramdam mo yung away-away. Pag pumasok ka, ramdam mo yung espiritu ng inggitan. Ramdam mo yung espiritu na nagmamataasan. Amen mga kapatid? Ramdam mo yung espiritu na para bang nagkakanya-kanya. Tama? Yung mga appointed dito, yung mga disappointed dito. Amen mga kapatid? Yung mga cloud nine dito, yung mga chocomocha dito. Alam ba yun? Yung appointed at disappointed. Pag disappointed, pamo. Pag appointed, matamos.
makinis sa mukha niyo. Pag choco-mocho, rap. Okay? Rap yan. Tama, sabi dyan, magmahalan kayo sa isa't isa. And that is what exactly God wants us. Amen? Especially in our church. Amen ba? Kaya dito, dito sa live sinasabi, lahat kayo pantay-pantay. Tama? Amen ba? Kaya sa live sinasabi, pagdating sa church, walang bossing-bossing dito. Panginoon ang boss natin. At hindi ako mata sa inyo. Amen? Nilulang ng Diyos. Ako'y tawagin yan at maging pastor para sa inyo. Tama naman, walang pastor dito. Tama nga po rin? Pero, as a member of the church, we are all in the same table. Amen? And as I was sinasabi, mga po rin, I don't care ano yung suot mo outside the church. Amen? Ano yung uniform mo outside the church. But when it comes to the church, lahat tayo sheep. Tama? Amen po ba mga kapatid? Walang manager dito. Ha? Tama? Ito manager to, pinagsasortin mo lang. Manager ka sa labas ng church. Pag dito, hindi ka manager. So, leader ka pag dito sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ano mga teacher dito? Teacher kayo, paglabas ng church. Ano mga position ninyo? Sa labas yan, huwag nang dalhin dito. Kasi pag dinala nyo yun dito, magiging dahilan pa yan para hindi tayo magpasakot. Tama? Hindi tayo magiging dahilan para hindi tayo makinig. Sasabihin, mas magaling naman ako pastor, ba't ako makikinig? Totoo, magaling ka, pero tinawag ng Panginoon. Eh, may mga kapatid, kung magaling ka sa lahat, tinawag ng Panginoon, ako makikinig. Tama? Kung ako tatanungin, kung pwede lang hindi na magpastor, hindi na ako magpapastor. Dami ko ng puting buhok. Tama? Consumption. Pero, ako nilagay ng Panginoon. May mga kapatid, at hindi tayo nilagay ng Diyos para magkaroon ng conflict sa bawat isa, kundi magkaroon ng tension. Alamin kung saan tayo gagamitin ng Panginoon para sa ikabubuti ng Iglesia. Amen? Upang sa ganun, balang araw, katulad ng bisita, kakatuong Panginoon, bigla darating ang Panginoon, sana masumpungan niya ang church na ito, matapat, maayos, masaya na ipupuli sa Panginoon. Amen? Eh, sabi po dyan ng verse 10, mga kapatid, yung pagtatapos ni Apostle Paul, sabi niya, ng Romans chapter 12 ng verse 10, ano sabi po ng Bible dyan? Be kindly affection one to another. Amen? Ano sabi sa verse 11? Ano ba sabi? Is not full in, o maging tamad sa business. Tama? Is not full in business. Amen? Ano man yung mga ginagawa natin, huwag tayo maging tamad sa mga ginagawa natin. Pero any business that is not full. Ano ba sabi? But fervent in spirit, ano sabi dyan? Serving the Lord. Amen mga kapatid? Huwag mga tamad sa mga pagsusumikap, maninga sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. In verse 12, ano bang sabi dyan? Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Amen mga kapatid? Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Bless them which persecute. 15, ano sabi yan? Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Napakaganda mga kapatid. Amen? Anong sabi po mga kapatid? Tagalogin ko pa, mauna natin ha? Sabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magtiyagain sa panalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Amen mga kapatid? Maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo ay nagsisikusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makiiyak kayo sa mga nasisiyak. Amen mga kapatid? Kaya nga kung mayroong mga blessing sa bawat isa, hindi yan dapat kinaiingitan. Amen? There is a right time na ibibigay ng Diyos para sa iyo. Marahil hindi lang tayo sabay. Tama? Kaya kung siya'y pinagpala, makagilak tayo. Kung siya naman ay pinagdadaanan, magkasabi ng Bible dyan,
makiiyak tayo. Isabihin, makiramay tayo sa kanyang pinagdadaanan. May panalangin natin. Amen po mga kapatid? Oo. Kaya pag lumapit si Sister Charmaine, Sister Sheryl umiyak. Sister Sheryl, umiyak na rin. Ganun yun. Makidamay. Tama? Ano bang sabi dyan? Verse 16. Ang sabi, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Anong sabi pa dyan? Huwag kayong mga pantas sa inyong mga, anong sabi doon? Maka. Amen mga kapatid? O sa inyong mga isip. Nakita ninyo kung paano kinongclude dito ni Apostle Paul na tayo bilang mananampalataya, kung gusto natin ang church natin ay ma-feel like a whole, magmahalan sa bawat isa, magdamayan sa bawat isa, magdalanginan sa bawat isa, magalak kapag may pinagpala, makiiyak kung mayroon may mga pinagdadaanan, huwag maging babaw sa bawat isa. Amen mga kapatid? Kaya sana ngayong umaga, yun yung gusto ng Panginoon na makita natin bilang isang iglesia. Amen? The church that is filled like home. Sino ba ang church natin? Paramdaman ito bilang isang tahanan. It is a welcoming church. Amen? Welcoming church. Everyone is welcome. Tama po ba? Walang tinatangi-tangi. It is a working church. Amen? Gumagawa. And also, it is a worshiping church. Nagpupuri sa Panginoon. Na sana, yan yung church na panatiliin natin. Yan yung church, hanggang dumating ang Panginoon, ay masumpungan niya kung anong klaseng church ang meron tayo. Amen? At tanong, ikaw ang church, magkikiisa ka ba? Gagawa ka ba? Amen mga kapatid? At dapat lang, mag-iisa tayo hanggang dumating ang Panginoon. Tayo po natin tumayo, tayo po manalangin. Let's pray. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos na banal, makapangyarihan po sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaga nito. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, o Diyos, sa paalala niyo po sa amin for reminding us that if we want that our church feels like home, I help us, Lord, that our church is like, must be a welcoming church. And also, must be a working church and worshiping church. In spite of our differences, in spite of our unfaithfulness, maybe if our one with another, help us, Lord, to be faithful and love one with another. Habang ating mga ulo, mga mata na kapilit, marahil ang Panginoon ay nangusap sa atin ngayong umaga. Marahil ang Panginoon ay kinausap tayo. Kung gusto natin ang church natin ay maging maayos, yan ay nakadepende sa atin. Kung ikaw ay makikiisa, ikaw ay mabubuhay ng tama. Ikaw ay gagawin ko na yung mga gift na binigay ng Panginoon sa iyo. At kung paano natin ipaparamdam ang pagmamahala natin sa bawat isa. Marahil ang Panginoon ay nangusap sa atin ngayong umaga. Pwede tayo lumapit sa unahan at manalangin tayo sa Diyos at tulungan tayo ng Panginoon na gamitin ka ng Diyos sa ikakaayos ng iglesia nito. Tuwing ang panalangin mo, pwede ka lumapit sa unahan, manalangin, at tulungan ka ng Panginoon ngayong umaga. Meron po ba? Sige po. Dito sa church, we're not just a building, we're not just a church, but we're a family. Pamilya, turingan natin dito. But every Sunday, we're happy, nakikita natin ang bawat. But every Sunday, yes, we're not perfect, but that is provide the best to be patient,
are loved one with another. That is what this church is all about. It's like a family. Amen. Amen. Sige po, meron po ba? Meron po ba? Maraming Panginoon ang usap sa atin. Kumusta ang ating po mga buhay? Kumusta po ang ating tahanan? Kumusta po ang ating church? Tayo ba'y sumasamba ng may katotohanan sa Panginoon ngayong umaga? Sana sa bawat pagharap natin, sa bawat pagsamba natin, walang halong pagpapanggap, walang halong hypocrisy, pero bawang katotohanan lamang na makita ng Diyos ang puso natin, na maayos ang ating mga relationship, na sa ating pagpunta sa church ay tama ang puso natin. Na sa bawat pag-uwi natin, tama ang puso natin. Dahil ayaw ng Diyos sa bawat pagharap natin sa Kanya, dinadaya natin ang ating sarili. Na sana tulungan tayo ng Panginoon na yun ang church na gusto ng Diyos, na makita niya hanggang sa pagbabalik niya. It is a welcoming church. Everyone is welcome. Let us show our love, our smile, sapagkat yung mga simple things na yun, nagbibigay ng pag-asa. It is also a working church. Magtutulungan at sumasamba. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat sa bawat isa. Palagi po kami. Salamat sa mensahe. At naway tuloy na nagpapapala po sa amin.